ka-antik, good evening po sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Kumusta po kayo at pagpasensyahan nyo na ang aking kahagarden dahil galing tayo sa mga katrabahuan natin sa labas at nandito tayo ngayon, mag-alas 9 na at ito naman ang asikasuhin ni Ray. So, magbibigay lang po ako ng konting tips, random tips po tungkol sa Badja City 150 o yung boxer. Ito yun siya. Yan, no? Badja City 150. Siyempre, halos walang pinagkaiba ng itsura ng Badja City 125 at Badja City 100. At itong motor namin na ito is 4 years na ito siya ngayon, 2021. Actually, naka-tricycle ito kasi ito yung ginagamit namin dito sa city pang pick up doon sa mga ano ba, sa mga cargo na medyo makitid ang daan na hindi, na pang madalian siya kasi diba yung truck medyo malaki, mahirap mag-parking, mahirap makapasok sa mga mata-traffic at medyo mga maliliit na mga ano, area. Kaya lang, nung binawal na yung tricycle dito sa city, sa pinaka, doon mismo sa city, so tinanggal na lang siya sa sidecar at ginawang service dito. Kaya lang, medyo natagalan naman siyang hindi nagamit, kaya, ayan na siya. Medyo, sa sobrang ano din po kasi, sa sobrang tagal na ang motor na hindi nagagamit, yung nakatambay lang, parang kusa na rin siyang nasisira o kusa na rin bumibigay, kagaya niyan, yung gulong, na ano na siya na flat, so pinapalitan ngayon na rin ng interior, ayan. At, yan, mga bagay-bagay na yan mamaya. So, ang ibibigay ko lang po sa inyo ngayon is konti, yun nga, random tips tungkol sa Badja City 150. Kasi maraming nag-a-assume or maraming nag-iisip kaagad na ang mga parts ng Badja City 150 is halos kapareho niya ang 100 at 125. Pero marami pong pagkakaiba din. Okay, so number 1, ang rear, ang gulong ng Badja City 150, ayun siya, na stock niya is 350 by 17, yan siya ang panglikod. Tapos ang harapan, 300 by 17. Ayan siya. So, ang interior niyan is pwede nyo gamitan ng 325 by 17 or 350 by 17. And then, ang ano nito, ang battery, ito ang number ng battery niya kung gusto nyo magpalit ng ano. Pero hindi na to ang stock na battery ha. Yan siya ay 12N5L-BS. Yan. Medyo malaki siya compare sa pang 100. Halos, pag tinignan mo siya, sinlaki siya ng PMX, pero mas malapad siya ng konti sa PMX. Halos magkasintangkad lang sila ng pang PMX. Importanting tips sa mga bearing dito sa Badja City 150 pang likod. Andito po sa sprocket ay 6004. Pwede nyo nang ilista para hindi nyo makalimutan once na bumili kayo. At syempre hindi rin yan kasi kabisado lahat-lahat ng mga sales staff or sales boy, sales girl, or ng mga may-ari ng shop. Sa dami rin kasi. Pero minsan natatandaan naman, kahit na ako hindi ko yan minsan natatandaan talaga. Medyo nare-recall, iisipin ko pa minsan ay bago ko maalala. So tandaan nyo na lang sa sprocket is 6004. Ito sa kanyang damper na ang bigat-bigat 6202. Ayan siya. Pareho yan ang butas niya ng sa kabila. Pero mas maliit yung kanyang katawan. Ang sa, ano naman, dito sa brake shoe, pagkabigat. Ayan. Andito sa brake shoe yan is 6302 yan siya. Para doon sa ano, may mga shop, diba? Sobrang ano, isa sa pinaka fast moving yung bearing na yang 6302 kasi mga panlikod yan, mga pang Rusi, TMX, yan siya. So, tandaan nyo yan kung may Badja City 150 kayo, yan yung mga bearing niya sa likuran. At ito ang kanyang rubber damper. Kaitsura siya halos ng pang Euro, pero mas malalaki yung sa Euro. Kaitsura din siya ng halos ng pang Shogun, pero iba yung sa Shogun, parang bulaklak talaga siya. Ayan siya. Ibang-iba naman ito sa pang 100. Bigat sobra. Dito to nilalagay. Dito yung damper, rubber damper nilalagay. Yan, yung mga bakante na yan. Dito yan sinasalpak. At ang bigat niya kasi. At ito ang tinatawag na brake arm. Ang iba kasi tawag dito brake cam. Pero siguro talaga ito ay brake arm kasi yung brake cam niya ito. Kasi nga ito yung arm niya eh. At ang brake shoe nito is pang HD3 yan. Tandaan niyo po yan ha. Pang HD3 yan siya. So pag bumili kayo ng brake shoe pang likod ng inyong mga Badja City 150, sabihin niyo lang pang HD3. Is itong pinaka-importante din na palaging maraming nagkakamali, itong engine sprocket. So, bubuksan ko yung engine sprocket. Pero syempre, alam ko na kung ano yung engine sprocket nito. Para lang makita nyo ang engine sprocket nitong pang Badja City 150. Buksan muna natin yung kanyang engine sprocket cover. Ay, nga pala, bago tayo dito sa engine sprocket. Ito
ito. Marami nagkakamali po dito kasi akala nila ang rear sprocket, since Kawasaki nga ito at halos kapareho lang siya ng Bajaj CT100 tsaka CT125, ina-assume ng iba na parang pang 125 or pang 100. So, syempre, 4 holes lang siya, kaya para iisipin mo na pang Bajaj CT100 siya. Pero hindi po. Ang rear sprocket ng pang Bajaj CT150 is kapareho po siya ng TMX 155. Yan siya. Kapareho yun siya ng TMX. Ngayon, engine sprocket tuloy natin. Tadan! Okay. Ito, hindi nyo masyadong makita kasi medyo madilim siya. Dahil nga natambay na ito na matagal, tingnan nyo naman mga ka-antrip yung kanyang kadena. In person, super dry na at kalawangin na. Talagang kailangan niya ng palitan. Ang bolt nitong, yung engine sprocket bolt nitong Bajaj CT100, CT125, at saka itong Bajaj na CT150, Allen bolt yan siya. So, kailangan natin ng Allen wrench. Hindi muna tayo ng tulong. Sobrang tigas ng engine sprocket bolt. Tanggalin. So, hindi tayo ng tulong. Sobrang tigas mo. Okay, so ito na. Ito yung kanyang engine sprocket bolt. 5mm to siya. So, kung halimbawa walang Allen bolt kayo na mabili, na Allen wrench siya, na Allen bolt, Allen wrench ang gamit, pwede na yung screw bolt na 5mm. Kasi yung usual na 10mm na ordinary bolt na fine thread, hindi yan siya kasya dyan sa sprocket, sprocket bolt ng pang-Bajaj, yung pang Bajaj CT100, 125, tsaka dito sa 150. So, gumamit na lang kayo ng screw bolt na 5mm. Wala eh. So, walang flat screw. Ginalitan ako ni Master. Wala nga ako kuko. Gamitan na lang natin itong para matanggal yung kanyang engine sprocket lock. Paano pa sa mukha ko? Hindi makasikwat. Pagkano mo? Ito nga doon ang mga pako. Ano na? Pagyan lang yun. Ipit dito. Hindi pa rin. Ayaw sa plies, ayaw sa lungnos. Tingnan natin dito sa kutsilyo, mas manipis. Ito yung tinatawag na engine sprocket lock. Diyan kinakabit ang engine sprocket bolt. At ayan. Tadan! So, medyo may karumihan. Medyo may karumihan. Madumi talaga siya. So, ito yung engine sprocket ng Bajaj CT150. Nakapareho niya ang Bajaj CT125. Nakapareho niya rin ang Roser 135. Yes, ito yan siya. So, yung likod, rear sprocket is kapareho ng TMX. Ang engine sprocket naman kapareho ng Roser 135. Okay, since hindi naman yung rear papalitan ng engine sprocket, yung kadena lang ang papalitan niya tsaka rear, balik na natin to. Pinakita ko lang kasi sa inyo. Ayan o, may kaliitan yung kanyang butas sa gitna. Yan, pang Roser 135. Balik ko na lang. Yan. Oh, dito lang ito. Yan, so pwede mo naman siya ikot-ikotin lang yung engine sprocket lock para mag-sakto yung sa pintas ng engine sprocket. So, hindi talaga nakakalinis ang pagiging ganito. Marunong talaga siya kahit anong iwas mo sabihin. Siyempre, kasi alin bolt yung gamit natin, kaya alin branch din yung gagamitin natin pulsang. Tapos dito tsaka pang higpit. Ayan. So, okay, tapos na. At si Ray kasi magpapalit ng kadena. Ayan, nagpapalit. So, tingnan yung mga cantrip yung kanya, change gear pedal. Ito yung change gear pedal niya. Ang liit, diba? Ang cute para sa pang 150. Mas mahaba pa yung pang 100. And then, ang nito, ang kanyang spark plug. Ito ang spark plug niya. Tingnan natin. Siyempre, alam ko na yung spark plug nito at bubuksan na natin para lang makita nyo for the sake na dito talaga siya nakakabit. Ito yung tinatawag na Waco or spark plug cap. Ito yung nasa labas yung rubber na yan. Tapos nandito yung spark plug.
At mainit yan siya ha kapag umandar. Huwag yung basta-basta hawakan yan. Nakakapaso or mapapaso kayo. Ready na! So, since hindi naman siya mainit ito, kasi nga kanina pa itong nakapatay, pwede ko nang hawakan yung spark plug mismo, kasi maluwag na rin siya. Ito nga pala yung tinatawag na spark plug wrench. Merong kabilaan, ito yung mga pang maliliit, ito yung mga pang malalaki. Meron namang isa lang, yung maliit lang, meron namang malaki lang. So, bilhin nyo na is yung, or daladalahin nyo na ilagay dito sa motor nyo, or dito sa maliit na toolbox na is yung kabilaan. Para pwede nyo gamitin sa malaking ulit. So, tadadaan! Ito ang spark plug ng Badja City 150, kung anong nilaki ng katawan niya, ng forma niya, at anong nilaki ng kanyang, ayun na, katawan. Pero ang spark plug niya po is pang 100 lang. Kung ano siya, kung halimbawa NJK brand, ang kanyang number is C7HSA. Kapag Denso naman, U22. So, depende sa brand, yung mga ano niya, yung kanyang number. Okay? Ayan siya. So, pag NJK ito. Ayan, C7HSA. Maliit lang siya. Ito ang spark plug ng lahat ng mga maliliit na motor. 100, Rusina 100, 110, XRM 110, ano pa ba? Basta lahat ng maliliit, ito lang nasali sa kanya na malaking motor, pero maliit lang yung spark plug niya, pang mga 100 lang. Ayan, balik ko na ha. Tapos, syempre, ibalik din yung spark plug ka. Ayan, okay na. Good morning mga ka-antrip. Hello ulit. Sorry at inabot na tayo ng umaga kasi nga hindi na natin natapos kagabi. Sobrang antok ko na at pagod na rin. So, ngayon nandito na tayo. Tapos na natin yung ibang mga tips. At ang next tip ko is tungkol dito sa front fork or sa telescopic. Ito yung front shock. Kaya tawag din siyang front shock. Kaya tawag siyang telescopic. And then, ito mismo, ito yun ha, telescopic yung magkabila. Usually, nabibili set yan o binibenta ng set. So, ito nga, dahil matagal na itong natambay, matagal nang nakastock, ayan o, nagsisimula na siyang magkalawang. Ito, yan. Nagsisimula na siyang magkalawang. So, maaring magtuloy-tuloy na yan pag hindi pa ito naayos, pag hindi na langisan. Pero okay pa naman to. Pero dapat talaga maayos na ito. Mapalitan ng wheel seal at malagyan ng front fork oil, syempre, para luminis ito. Hindi pa naman talaga siya kumapit, oh. Matatanggal pa. Nasa ibabaw pa lang siya, hindi pa kumapit mismo dito sa telescopic yung pag kakalawang niya. Sa kaliwan niya, ito ang pinaka-worst na nangyari. Sobrang pumuslit na talaga at tipong lumabas na itong kanyang spring, yung lock ng front fork. Dito, lumabas na. Super puslit na. So, mahirap na itong lumaro. Matigas na ito siya. At saka baka tuluyan pang madamage itong telescopic mismo kapag hindi na ito na palitan. Okay, ito pala yung part na ito, di ba? Ito yung front fork or telescopic. So, ito yung dust shield. Ito yung takip ng front fork wheel seal. Nasa loob niyan ang wheel seal. Ito yon, itong pumuslit na ito. Yan, wheel seal. Ito naman yung lock. Yan. Ito yung lock yan ng wheel seal. Ito, dust shield, oh. Pwede itong palitan. Every time na magpapalit siya ng front fork wheel seal, pwede rin hindi. Pero ito, kagaya nito, hindi na ito pwede. Damage na yun siya. So, much better na palitan na lang talaga. Yung pinag-usapan naman natin front fork oil, ito yun siya. So, ang brand na meron kami is Lubrigold. Pero maraming brand ha ng front fork oil. Ito lang yung available sa amin kasi ito din yung medyo mas mura. So, maraming gumagamit ng kumbaga, hindi front fork oil yung ginagamit nila sa telescopic. Ginagamit nila 2P. Pero, mas design kasi itong front fork oil sa telescopic. Ano naman yung front fork wheel seal na pinag-uusapan natin? Usually, itong pang Badja City 150, wala pa siyang masyadong replacement. Ewan ko sa ibang mga supplier, pero sa supplier ko wala silang replacement. Usually kapag replacement lang, nandito nakasulat yung kanyang number ng wheel seal. Pero pag original, kaganito original kasi ito, part number yung nasa balot, at saka sa replacement, nandyan din sa kanyang packaging baga, sa balot niya, nakasulat yan dyan yung kanyang number. Pero dito, pag original, dito yan usually sa loob makikita. Ayan o. So, ang number nito is 3143-11. Yan, nandyan sa loob instead of dito, at saka instead of dito. So, yung nandito niya is yung part number. Okay? So, for now, yan na muna at tayo ay marami na tayong gawain ngayon. So, umaga at marami ng pagkakaabalahan pa. Sana nakapagbigay ng konting idea or tips nga yung aking mga
nabanggit. Thank you very much. At sa susunod ulit, yung iba pa at yung mga iba pang mga motor na bibigyan ko kayo ng konting tips. See you in my next video and don't forget to hit the like kung nagustuhan at subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. See you in my next video at magtrabaho na ulit tayo. Bye!